Hindi na bago kay Noel Alvarado ang amoy ng grasa at alikabok. Noong may trabaho pa siya sa maliit na pabrika sa Laguna, araw-araw siyang umuwi na may itim na marka sa kuko at palad. Pero kahit pagod, buo ang loob niya. Iba ang pagod na may kasamang seguridad. Iba rin ang pagod na alam mong may aasahan ka sa susunod na sahod. Ngayon, nasa gilid siya ng kalsada, nakaupo sa lumang monoblock sa harap ng maliit nilang inuupahang bahay. Hawak niya ang cellphone na halos mapudpud na sa kakapindot. Sa screen, nakalagay ang pangalan ng asawa niya, Selena Alvarado. Online 2 minutes ago. Pero walang reply sa huling mensahe niya. Happy advanced birthday, may surpresa ako. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang kaluskos ng mga pinggan. Si Aling Rowena, nanay ni Selena, ang kumikilos. Kapag wala si Selena, si Aling Rowena ang naging parang ilaw ng bahay. Minsan mahina, pero hindi namamatay. Anak, tawag ni Aling Rowena mula sa kusina. Kumain ka muna, kanina ka pa nakatitig dyan. Nay, mamaya na, sagot ni Noel, pilit na kalmado. May hinihintay lang akong reply. Lumabas si Aling Rowena, dala ang plato ng kanin at tuyo. Nakangiti siya pero kita sa mata ang pag-aalala. Hindi ka mabubusog sa paghihintay. Kumain ka, baka sumakit na naman tiyan mo. Tinanggap ni Noel ang plato pero hindi agad kumain. Sa isip niya, bumabalik ang mga huling taon. Parang pelikulang ayaw niyang ulitin pero napipilitan siyang panoorin. Noon, si Noel ang machine operator sa pabrika. Si Selena naman cashier sa maliit na grocery. Hindi sila mayaman pero masaya sila. May mga simpleng plano, mag-ipon para sa sariling bahay, magbukas ng maliit na kainan, at kung papala rin, magkaanak paghanda na. Hindi sila nagmamadali, ang mahalaga, magkasama. Hanggang dumating ang araw na pinatawag silang lahat sa pabrika. Temporary lang to, sabi ng supervisor, pero halatang kabisado na niya ang script. Down ang production, kailangan magbawas. Nakita ni Noel ang mga mukha ng kasama niyang ilang taon na niyang kasama. May mga pamilyado, may mga bagong kasal, may mga umaasa lang sa overtime. Wala siyang nagawa kundi tumanggo, umuwi at piliting magpakatatag. Kinagabihan, piniga ni Selena ang kamay niya habang nakaupo sila sa kama. Okay lang yan, Noel, makakahanap ka rin, hindi ka naman tamad. Hindi ako takot sa trabaho, sagot ni Noel, ngumiti ng pilit. Takot lang ako na baka hindi ko mabigay yung pangarap natin. Doon unang pumasok sa buhay nila si Clarissa Gepte, isang recruiter na mukhang maayos kausap, laging naka-blazer kahit mainit at may daladalang folder na parang buong kinabukasan ng tawang laman. Nakilala nila si Clarissa sa barangay hall sa orientation ng mga gustong mag-OFW. Si Selena noong una nagdadalawang isip lang, pero nang nakita nilang dumarami ang utang nila, bayad sa kuryente, renta at lalo na nang magkasakit si Lola Bining, lola ni Noel na nagpapa-ospital, unti-unting umikot ang mundo nila sa salitang kailangan. Kaya niyo to, sabi ni Clarissa, nakangiti at parang walang bigat ang lahat. Riyadh, domestic work, good family, maayos ang sahod. Kung tutusin, mabilis lang yung kontrata. Pag uwi nyo, may ipon na kayo. Kaso, natatakot ako. Bulong ni Selena kay Noel habang naglalakad pa uwi matapos ang orientation. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung may mangyari? Huminto si Noel, hinarap siya. Kung ayaw mo, wag. Hahanap tayo ng ibang paraan. Magtiyaga tayo. Pero pag uwi nila, bumungad ang reseta ni Lola Bining at ang tawag ng landlord na maniningil na ng renta. Kahit hindi sila nagsalita, pareho nilang alam, hindi sapat ang tiyaga lang. Ilang buwan ang lumipas, natuloy ang pag-alis ni Selena. Sa airport, mahigpit ang yakap nila, yung yakap na parang gusto nilang pigilan ng oras. Babalik ako, sabi ni Selena, nanginginig ang boses. Hindi ako magtatagal, mag-iipon lang ako para sa atin. Kahit anong mangyari, sagot ni Noel, huwag kang papayag na mawala ka sa sarili mo. Tawagan mo ako kahit madaling araw. Tumanggo si Selena. Ikaw din. Alagaan mo si Mama at huwag mong ahayaang lamunin ka ng lungkot. Paglipad ng eroplano, parang may naputol sa loob ni Noel. Hindi siya umiyak sa harap ng mga tao. Pero pag uwi niya sa bahay, doon siya napaupo sa sahig.
nakatitig sa wall clock na umiikot pa rin kahit parang huminto na ang mundo niya. Sa unang taon ni Selena sa Saudi, masaya ang mga tawag. May padalang litrato si Selena na naka-uniform, nakangiti, may hawak na walis pero parang proud. Nakakapagpadala siya ng maayos, nakabayad sila ng utang, nakaipon pa ng kaunti. Pero nang pumasok ang ikalawang taon, may mga araw na biglang maigsi ang reply ni Selena. May mga tawag na hindi natutuloy. Minsan pagod lang yan, sabi ni Noel sa sarili niya paulit-ulit. Baka mahigpit ang amo, baka bawal ang phone. Si Migs Alvarado, kapatid ni Noel, ang madalas bumibisita. Hindi siya masamang tao, pero mahilig siyang sumandig sa iba. Laging may dahilan. Kuya, pautang muna. Pang-apply ko lang sa trabaho, sabi ni Migs minsan, nakakamot sa batok. Hindi na kita pauutangin kung hindi mo tinutuloy, sagot ni Noel. Masakit pero kailangan. Pera to ni Selena, pinaghirapan niya yan. Pamilya naman tayo, pilit ni Migs. Mas pamilya ko ang asawa ko, mariing sagot ni Noel. Kung gusto mo ng tulong, tulungan mo rin sarili mo. Hindi lang si Migs ang problema. May mga kakilala din si Noel na nag-aalok ng madaling pera. Si Jonrel Pangan, barkadang kabataan, minsang hinila siya sa gilid habang nagiinuman sila sa sari-sari store. Noel, may sideline ako, bulong ni Jonrel. Isang pirma mo lang sa isang papel, may 5,000 ka agad, wala kang gagawin. Napatingin si Noel sa kanya. Ano yan? Basta, may kargamento lang. Ngumiti si Jonrel na parang biro lang. Tumayo si Noel. Tinapik ang mesa. Huwag mo na akong isama sa ganyan. Ayokong pag-uwi ni Selena, mabaho ang pangalan ko. Kahit gutom ako, hindi ako kakagat sa iligal. Arte mo, natatawang sabi ni Jonrel pero may irita. Kaya na kayo hirap eh. Naglakad si Noel pauwi, nanginginig sa galit at takot. Alam niyang isang maling hakbang lang, pwedeng gumuho ang pinaghihirapan nila ni Selena. Sa mga sumunod na buwan, naging delivery rider si Noel. Umuulan man o tirik ang araw, sumasabak siya. May mga gabi na uuwi siyang nangingitim ang binti sa putik, basang-basa ang damit, pero tuloy pa rin. Dahil sa bawat delivery, iniisip niya si Selena, na kahit nasa malayo, lumalaban. Si Kesa Moriles, kapitbahay nila na may maliit na printing at travel shop, ang naging tahimik na gabay niya. Tuwing magpapaprint si Noel ng kung anong papeles, si Kesa ang nagbibigay ng payo. Kuya Noel, sabi ni Kesa minsan gabi habang pinapasa niya ang printed na receipt. Napansin ko lang, dati araw-araw kang masigla, ngayon parang mabigat lagi. Ngumiti si Noel. Mabigat talaga, pero kailangan. May mga kakilala kong OFW din na. Dagdag ni Kesa, mahina ang boses. Minsan, ang padala nila lumiliit kasi may problema sila doon. Hindi kasi nila sinasabi agad. Nahihiya, natatakot. Napatingin si Noel sa kanya. Sa tingin mo, may problema si Selena? Hindi ko alam, sagot ni Kesa. Pero kung nararamdaman mo, pakinggan mo. Hindi masamang mag-alala. Basta, huwag kang gagawa ng desisyon na dala lang ng galit. Tumanggo si Noel. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya, nakatitig siya sa kisame. Naalala niya ang mga pangakong binitiwan nila sa airpuerto. Tatawagan kita kahit madaling araw. Babalik ako. Lumipas ang 3 taon. Sa bawat taon, mas nagiging mahirap makausap si Selena. Hindi naman laging wala, pero ramdam ni Noel ang pagbabago. Parang may pader na unti-unting itinayo sa pagitan nila. Isang gabi, tumawag si Selena. Mahina ang signal, parang may hangin sa linya. Noel, bulong ni Selena. Kamusta si Mama? Okay naman. Ikaw, kamusta ka? Kailan ka uuwi? Miss na miss kita. Sandaling katahimikan. Okay lang ako. Basta, okay lang. Selena, mas lumambot ang boses ni Noel. Huwag mo akong pagsinungalingan. Nararamdaman ko. May nangyayari ba doon? Wala, putol ni Selena, pero hindi ito tunog na sigurado. Pagod lang ako. Naramdaman ni Noel ang bigat sa dibdib. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung may problema, sabihin mo. Hindi ako galit.
Natatakot lang ako. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Selena. Parang pinipigil ang iyak. Noel, sorry. Happy birthday ko na lang pag dumating yon. Ha? Anong... Pero biglang naputol ang tawag. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Noel ang isang desisyon na matagal niyang tinatakasan. Kung hindi makauwi si Selena, siya ang pupunta. Hindi para magalit, hindi para manisi, kundi para makita ang totoo. Para mahawakan ulit ang asawa niyang parang unti-unting nawawala sa kanya. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Rowena habang naglilinis ito ng gulay. Nay, maingat na sabi ni Noel. May naisip ako. Napatingin si Aling Rowena. Tila alam na agad. Ano? Pupunta ako sa Saudi. Diretso ni Noel. Sa birthday ni Selena. Surprise. Napatigil si Aling Rowena. Anak, mahal ang biyahe. Mag-iipon ako, sagot ni Noel. Matigas ang tono. Kahit ibenta ko motor ko, kahit mangutang ako kay Mang Doro sa kooperatiba. Tahimik si Aling Rowena, tapos dahan-dahang tumanggo. Kung yan ang makakapagpahinga ng dibdib mo, sige, pero mag-iingat ka ha. At huwag mong sasabihin kay Selena ha, baka lalo siyang matakot. Opo, sabi ni Noel. Hindi ko sasabihin. Gusto ko siyang makita na may ngiti, kahit sandali lang. Lumabas si Noel ng bahay at tumingin sa langit na kulay abo. Sa loob ng bulsa niya, hawak niya ang lumang susi ng motor na matagal na niyang pinag-iingatan. Parang alam niyang may kapalit na ito. Sa araw na iyon, hindi pa siya lumilipad. Wala pa siyang tiket, wala pa siyang visa, pero ang pangako, buo na. At sa pangakong iyon, nagsimula ang tunay na biyahe ni Noel. Hindi lang papunta sa Saudi, kundi papunta sa katotohanang matagal nang kumakatok sa buhay nilang mag-asawa. Hindi na nawala sa kamay ni Noel ang lumang susi ng motor matapos niyang tumingin sa langit na kulay abo. Parang naging paalala iyon na may kapalit ang bawat desisyon. Pero mas masakit ang manatiling nakapako sa takot. Kinabukasan pa lang, agad niyang tinungo ang garahe ng kapitbahay na mahilig sa motor para ipacheck kung magkano pa ang halaga ng luma niyang unit. Kuya Noel, sabi ni Mang Naldo habang kinakatok ang gulong. Matino pa to. Hindi bago pero maalaga ka eh. Makakakuha ka pa ng disente. Basta mabilis maibenta, sagot ni Noel. Pilit na kalmado kahit kumakabog ang dibdib. Kailangan ko lang ng puhunan. Pag-uwi niya, nakita niyang nakaupo sa sala si Migs Alvarado. Naglalaro ng cellphone na parang wala sa sariling mundo. Nang mapansin si Noel, tumayaw agad ito na tila may hinihingi. Kuya, may sasabihin sana ako. Wala akong pera. Putol ni Noel, diretso na. At kung perang usapan, huwag ngayon. Napakamot si Migs, napangiti ng alanganin. Hindi namang. Ano lang, narinig ko kay Mama Rowena. Pupunta ka raw Saudi. Saglit na nanigas si Noel. Sinulpan niya si Aling Rowena na nasa kusina at ang matanda ay lumabas na may hawak na baso ng tubig. Halatang nag-alala na baka lumaki ang usapan. Migs. Mahinahon pero may diin si Noel. Hindi to chismis. Plano to. Tahimik. Ayokong makarating kay Selena. Relax kuya, sabi ni Migs. Tinaas ang dalawang kamay. Sinasabi ko lang delikado. Tsaka mahal. Baka naman ano? Tanong ni Noel, nakatitig. Baka pagbalik mo may pasalubong ka. Pabirong pahabol ni Migs pero halatang pilit. Hindi tumawa si Noel. Kung gusto mo talagang tumulong, bantayan mo si Nanay Rowena habang wala ako. At huwag kang mangungutang. Tahimik si Migs. Sa unang pagkakataon, hindi ito nakasagot agad. Tumanggo na lang siya, parang napahiya. Lumipas ang mga linggo na halos walang pahinga si Noel. Sa araw, delivery rider. Sa gabi, extra trabaho kung may makuha. Minsan tagabuhat sa palengke, minsan tagaayos ng karton sa bodega. Sa pagitan ng trabaho, pumupunta siya kay Mang Doro Hilario sa kooperatiba para magtanong ng loan options. May dahilan ka, Noel, sabi ni Mang Doro. Sinusuri ang mga papeles. Kita ko sa mata mo, hindi lang gala.
Hindi po, sagot ni Noel. Asawa ko po. Gusto ko lang siyang makita. Tumanggo si Mang Doro. Sige, pero tandaan mo ha, utang to. Kailangan mong buuin ang plano mo pagbalik. Opo, sagot ni Noel. At doon niya unang naramdaman na parang may kaunting pinto na bumubukas. Hindi pa man siya nakakalipad, may mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Si Kesa Moriles naman, halos araw-araw niyang napupuntahan. Dito siya nagpapaprint ng forms, nag-aayos ng photocopy ng IDs at nagtatry maghanap ng mas murang flight. Kuya Noel, sabi ni Kesa habang nagkakalkula sa calculator, kung gusto mo makatipid, magbuka ng maaga. Pero, alam ko, pero hindi ko rin pwedeng patagalin. Birthday niya na sa susunod na buwan. Okay, eto, sabay turo ni Kesa sa screen. Mas mura pag may stopover, pero mas mahaba ang biyahe. Kaya mo ba? Kumunot ang noo ni Noel. Kaya, kahit anong haba, basta makarating. Bago siya umuwi noon, binigyan siya ni Kesa ng maliit na sobre. Extra to, hindi utang, para lang sa emergency, huwag mong tanggihan. Naku Kesa. Kuya please, sabi ni Kesa, matigas ang boses. Minsan, ang tulong hindi mo kailangang bayaran agad. Basta pag ikaw na ang may kaya, ikaw naman ang tutulong sa iba. Hindi nakapagsalita si Noel. Tumanggo na lang siya. At sa loob ng dibdib niya, naramdaman niya ang bigat at gaan na sabay. Bigat dahil may responsibilidad siya. Gaan dahil hindi siya nag-iisa. Dumating ang araw na tuluyan nang naibenta ang motor. Habang inaabot ni Noel ang susi sa bumili, parang may humila sa puso niya. Hindi dahil sa motor mismo, kundi dahil iyon ang simbolo ng mga dating pangarap na ngayon ay isusugal niya para sa mas malaking katotohanan. Kinagabihan, tahimik na kumain si Noel kasama si Aling Rowena. Sa gilid ng mesa, nakapatong ang envelope ng ticket confirmation. Hindi pa niya sinasabi pero alam ng matanda. Anak, mahinang sabi ni Aling Rowena. Pag nakita mo si Selena, huwag mong bubungaran ng tanong na parang pulis. Napangiti si Noel, pero may lungkot. Opo, ayokong matakot sa. Gusto ko lang maintindihan. Magdasal ka, sabi ni Aling Rowena, at mag-ingat. Bago umalis, dumaan si Noel kay Lola Bining. Payat na ang matanda pero maliwanag pa rin ang mata. Lola, sabi ni Noel habang hinahawakan ng kamay nito, aalis muna ako, saglit lang. Para kay Selena? Tanong ni Lola Bining, tila alam. Opo, ngumiti ang matanda. Ang lalaki, sinusukat hindi sa lakas, kundi sa tibay ng puso. Kung kaya mong lumaban para sa asawa mo nang hindi naninira ng ibang tao, yan ang tunay. Nagkibit balikat si Noel, pilit na tumawa. Sana po Lola. Ay hindi sana, sagot ni Lola Bining, gawin mo. Dumating ang araw ng lipad. Sa airport, hindi na gaya noon na si Selena ang lumilipad habang siya ang naiiwan. Ngayon, siya ang aalis, dala ang kaba, pag-asa at isang simpleng plano. Sorpresahin si Selena sa kaarawan nito. Habang nakapila si Noel, tumawag siya kay Selena isang beses. Hindi sumagot. Hindi na siya nag-iwan ng mensahe. Ayaw niyang magkamali. Paglapag niya sa Riyadh, parang ibang mundo ang bumungad. Alikabok na tila nakadikit sa hangin, init na parang humihigop ng lakas at mga gusling matataas na parang hindi nauubos. Kinabugang dibdib niya sa kaba pero pinilit niyang huminga ng malalim. Nag-book siya ng murang hostel sa tulong ng isang kababayang nakilala niya online pero hindi siya nagtagal. Diretso-retso siya sa address na ibinigay ni Selena noon, yung building na sinabi nitong tinitirhan niya. Pagdating niya sa lobby, humarang ang gwardya. Matangkad, maayos at seryoso ang tingin. Nakapaskil pa ang maliit na karatula. No visitors after 10 p.m. Sir, sabi ng gwardya sa malinaw na Ingles. Who are you visiting? My wife, sagot ni Noel. Pilit na steady ang boses. Selena Alvarado. Napatingin ang gwardya sa logbook. Unit number. Binanggit ni Noel ang unit. Sinipat siya ng gwardya sa katumanggo. Wait. Habang naghihintay, iniikot ni Noel ang kanyang paningin. Tahimik ang lobby, malamig ang aircon at ang mga tao'y dumaraan na parang may kanya-kanyang takbo ng buhay. Ilang sandali pa, bumalik ang gwardya at inabot ang phone. Talk, sabi nito. Sa kabilang linya, isang babaeng boses na parang nagmamadali. Hello? Hi, maingat na sabi ni Noel. I'm Noel, Selena's husband. Biglang tumigil ang babae.
What? What? You're in Riyadh? Yes, surprise sana. Is she there? Narinig niya ang mabilis na paghinga ng babae. I'm Nadia, her friend. Please stay calm. Where are you exactly? In the lobby. Okay, don't say her name loudly. Pabulong na sabi ni Nadia. I'll go down. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Nadia Sarmiento, payat, nakahijab ng maayos at halatang gulat na gulat. Paglapit niya, hinila niya agad si Noel sa gilid na hindi masyadong kipa. Kuya Noel, mahinang sabi ni Nadia. Bakit ka pumunta bigla? Birthday niya, sagot ni Noel, pilit kumiti. Gusto ko siyang surpresahin. Nasaan siya? Nagkagatlabi si Nadia. Tumingin siya sa guard, sa CCTV sa sulok at sa paligid na parang may takot siyang makinig ang iba. She's at work, sagot ni Nadia, hindi diretsong tumitingin kay Noel. But she might come home late. Late? Anong oras? I don't know, sagot ni Nadia at doon unang tumama kay Noel ang kaba na mas mabigat kaysa sa pagod ng biyahe. Bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Noel, dahan-dahan. Humigpit ang pagkakahawak ni Nadia sa bag niya. Kuya, please just be careful, okay? May mga rules dito. May mga taong hindi gusto ng gulo. Hindi ako gagawa ng gulo, mabilis na sabi ni Noel. Gusto ko lang makita asawa ko. Tumanggo si Nadia, pero halatang may itinatago. Okay, listen. If you really want to prepare, you can go up, just for a bit. But you must be quiet, and don't open anything. Napakunot ang noon ni Noel. Bakit? Doon huminto si Nadia, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Kuya, promise me, quiet lang, please. Sa gilid, lumapit ang guard. Sir, sabi niya, Miss Selena is Mrs. Farhan Kadri. You can go up, but quickly. Family only. No noise. Thank you, sagot ni Noel at sumunod siya. Dala ang cake na maliit, ang regalo na simple at ang puso niyang kumakabog sa kakaibang pakiramdam. May mali. Habang umaakyat ang elevator, nakatitig si Noel sa refleksyon niya sa salamin. Mukha siyang pagod, nangingitim sa biyahe, pero sa mata niya, may apoy, yung apoy na nagdala sa kanya dito. Sa isip niya, inuulit niya ang paalala ni Aling Rowena. Huwag mong bubunggaran ng tanong na parang pulis. Pagbukas ng pinto ng unit, sumulubong ang katahimikan. Si Nadia ang nagbukas gamit ang spare key. Mabilis na suminyas na pumasok siya. Dito, sabi ni Nadia, pabulong. Set mo lang yung cake, tapos wait tayo. Luminga si Noel sa kwarto. Maliit, maayos, pero parang may bigat sa hangin. Ilang sandali lang, pinilit niyang ngumiti. Birthday niya. Surpresa to. Pero habang inilalapag niya ang cake sa mesa, napansin niyang nanginginig ang kamay niya, hindi sa pagod, kundi sa kutob na may mga senyales na unti-unting nagbubukas ng pinto patungo sa isang katotohanang hindi niya pa kayang pangalanan. Nang mailapag ni Noel ang maliit na cake sa mesa, nanatili muna siyang nakatayo. Parang hindi niya alam kung uupo ba siya o tatayo pa rin hanggang dumating si Selena. Sa loob ng unit, tahimik. Yung klaseng katahimikan na hindi nakakagaan, kundi nakakabigat. Parang may nakatagong bagyo sa likod ng pader. Sa gilid, nakatayo si Nadia Sarmiento na halatang hindi mapakali. Paulit-ulit niyang inaayos ang strap ng bag niya. Tinitignan ang pinto, tapos ang bintana na parang may inaasahang kumatok na hindi dapat marinig. Kuya Noel, sandali lang ha. Baka biglang ano? Tanong ni Noel, mahina pero may diin. Nadia, sabihin mo na. Hindi ko naman sisigawan si Selena. Ayoko lang na parang may tinatago. Napapikit si Nadia. Hindi ko alam lahat. Pero may mga nangyayari dito na hindi mo basta maiintindihan sa unang tingin. Please, huwag ka munang mag-react. Hindi sumagot si Noel. Sa halip, tinignan niya ang paligid. Sinusubukang hanapin yung normal na pamilyar sa kanila ni Selena. Dapat may maliit na frame ng wedding photo nila sa mesa.
Dapat may paborito niyang panyo na nakasadit sa upuan. Dapat may amoy ng shampoo ni Selena na kahit saan niya amuyin, alam niyang asawa niya yun. Pero iba. Sa sulok malapit sa kabinete, may maleta. Hindi simpleng nakatabi, kundi parang laging handang bitbitin. Nakabukas ng kaunti, may damit na nakasalansan na tila minadali. Sa ibabaw ng maleta, may plastic envelope na may mga papel. Hindi naman itinatago pero hindi rin halatang sinadyang ipakita. Bakit may maleta? Tanong ni Noel, hindi na napigilan. Kuya, mabilis na sabi ni Nadia. Lumapit at tinakpan ng kamay ang envelope. Wag na please. Mas lalo lang uminit ang kutob ni Noel. Nadia, asawa ko siya. Kung may problema, ako ang una dapat makaalam. Hindi ganun kadali dito. Sagot ni Nadia. Nalinginig ang boses. May rules, may tao. Sinabi mo na yan kanina, putol ni Noel, pero hindi mo sinasabi kung sino. Tumahimik si Nadia. Napalunok siya, tapos dahan-dahang umupo sa gilid ng kama na parang biglang nanhina. Kuya Noel, kung magtatanong ka ngayon, baka lalo siyang matakot. Si Selena, matagal na siyang ano, singit ni Noel, lumapit. Hindi na tinuloy ni Nadia, tumingin siya sa phone niya. Basta, please, hintayin natin siyang umuwi, tsaka mo siya kausapin. Huminga ng malalim si Noel. Pinilit niyang ipaalala sa sarili ang bili ni Aling Rowena. Huwag mong bubungaran ng tanong na parang pulis. Kaya tumango na lang siya, kahit ang dibdib niya parang pinipiga. Para maibsan ang kaba, nagsimula siyang ayusin ng maliit na spasyo. Parang simpleng paggalaw lang ang taming kaya niyang gawin. Inayos niya ang cake, nilinis ang mesa, pinatayo ang kandila kahit hindi niya sisindihan agad. Nilapag niya ang regalo, isang simpleng relos na hindi mamahalin, pero pinili niya dahil alam niyang gustong-gusto ni Selena ang ganong klaseng bagay. Yung may saysay, hindi porma. Habang nag-aayos siya, napansin niya ang drawer sa gilid ng maliit na aparador. Bahagyang nakaawang, parang binuksan tapos nakalimutang isara. Sa loob, may mga resibo, lumang ID lace at isang phone. Hindi yung phone ni Selena na madalas niyang tinatawagan. Mukhang spare, mas luma, pero maayos pa. Bakit may extra phone? Talong ni Noel, mahina. Biglang tumayo si Nadia. Kuya, wag mo nang galawin yan. Pero sakto namang umilaw ang screen. Walang tunog, naka-silent, pero sunod-sunod ang notifications na lumitaw. Parang ulan na biglang bumuhos. Missed call, message. At doon nakita ni Noel ang pangalan na kumislap sa screen. C-Gepte. Parang may malamig na dumaan sa batok niya. Clarissa? Bulong niya sa sarili. Kuya Noel, please. Pakiusap ni Nadia. Lumapit na parang kukunin ang phone. Pero hindi na siya napigilan ni Noel. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Kinuha ang phone at tinignan ang lock screen. May preview ng message. Hindi kumpleto pero sapat para manginig ang kamay niya. Huwag kang gagawa ng gulo. Alam mo ang mangyayari. Bayad muna. Nanlaki ang mata ni Noel. Anong ibig sabihin nito? Hindi makasagot si Nadia. Nanginginig ang labi niya. Parang gusto niyang umiyak pero ayaw niyang lumakas ang tunog. Nasaan si Selena na yon? Tanong ni Noel mas mariin. Kuya, mahina si Nadia. Huwag. Pero sa puntong iyon, hindi na kayang magpigil ni Noel. Hindi siya sumisigaw pero ang boses niya mabigat. Nadia, asawa ko siya. Kung may nananakot sa kanya, kung si Clarissa mismo ang nananakot, dapat malaman ko. Hindi pa rin sumasagot si Nadia. Ang taning nagawa niya ay umiling na parang sinasabing, oo, may nangyayari pero hindi ko kayang sabihin. Sa ilalim ng phone, may sobre. Maputi, halatang ilang beses nang hinawakan. Nakausli ang gilid na tarang minadaling isingit sa drawer. Dahan-dahan itong hinila ni Noel. Nang mabasa niya ang unang linya, parang may kumalabog sa dibdib niya. Photocopy ng passport ni Selena. Isang printed paper na may malaking salitang termination notice. At isa pang papel na mas nakakatakot. May mga salitang hindi niya akalaing makikita niya sa buhay nila. Runaway case. Diyos ko, mahina niyang nasabi. Kuya Noel, boses ni Nadia, halos pabulong na lang. Huwag mo nang basahin. Pero binasa na niya. May listahan ng bayarin, may interes, at sa ibaba may pirma at pangalan na parang stamped. Clarissa Gepte. Parang ginawang negosyo ang takot. Kumunot ang noon ni Noel, humihigpit ang panga. Termination? Runaway?
Paano nangyari to? Bakit hindi niya sinabi? Hindi niya kaya, sagot ni Nadia sa wakas, nangingilid ang labi. Ayaw niyang mag-alala ka. Ayaw niyang umuwing wasak. Wasak. Yun ang salitang tumama kay Noel. Luminga siya sa paligid na parang hinahanap kung saan pa nakatago ang katotohanan. Doon niya napansin ang ilalim ng kama. May maliit na kahon na may padlock, nakasiksik sa likod. Parang ayaw makita. Hindi ito kahon ng alahas. Mas mukhang lalagyan ng bagay na hindi mo kayang itapon pero hindi mo rin kayang ilabas. Kuya, wag! Mabilis na sabi ni Nadia, pero huli na. Lumuhod si Noel. Hinila palabas ang kahon, mabigat. Hindi sa timbang lang, kundi sa pakiramdam. Hinaplos niya ang padlock. Nasaan ang susi? Kuya Noel, please! Humahagulgol na si Nadia, pilit na pinipigilan ng boses. Doon napatingin si Noel sa wall frame sa tabi ng kama. Isang maliit na larawan ni Selena na nakamask at nakangiti. Halatang kuha sa araw na gusto niyang magpakatatag. Sa likod ng frame, may nakatape na maliit na susi. Parang sinadya ni Selena na may susi, pero itinago. Parang gusto niyang may makaalam, pero hindi siya ang magsasabi. Nang mabuksan ni Noel ang padlock, una niyang nakita ang mga larawan. Hindi ito selfie, hindi ito pang-memories. Mga litrato ito ng braso ni Selena, may pasa, may marka, may parang hinawakan ng madiin. May isa pang litrato ng pulso, may guhit na tila sinubukang pigilan siya. Nanginig ang kamay ni Noel. Selena. May papel ding nakatupi, sulat kamay. Kilala niya ang sulat ni Selena. Malinis, maliit, laging may tuldok na maingat. Binuksan niya at nabasa niya ang simulat. Noel, kung may mangyari sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko sinabi kasi natatakot ako at nahihiya. Pero kung nandito ka na at nababasa mo to, ibig sabihin, hindi ko na kayang mag-isa. Hindi na natuloy ang sulat. Parang naputol sa gitna. Parang may dumating. Parang may pumigil. Napatayo si Noel, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya umiyak ng malakas, pero pumatak ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Sa harap niya, si Nadia nakatakip ang bibig. Umiiyak na rin pero pilit na tahimik. Bakit? Bulong ni Noel, halos wala ng boses. Bakit niya tiniis? Kuya Noel, mahinang sabi ni Nadia. Hindi siya pinapayagang magsalita ng malaya. Minsan kinukuha ang phone niya. Minsan pinagbabantaan siya. At si Clarissa ang nagsabing tung magsusumbong siya, lalo siyang mapapahamak. Parang may apoy na biglang sumiklab sa dibdib ni Noel. Pero kasabay noon ay takot na hindi niya mapangalanan. Kasi nandito siya sa lugar na hindi niya kabisado. May batas, may patakaran, may mga taong may kapangyarihan. Pero kahit ano pa yun, isang bagay ang malinaw. Hindi niya kayang hayaan si Selena na mag-isa pa. Bago pa siya makapagsalita, may mahinang tunog sa labas, yung click ng susi sa pinto. Nanigas si Noel. Si Nadia napatalon, agad pinunasan ng luha at nagmamadaling isiksik pabalik ang mga papel sa kahon. Kuya, si Selena! Pabulong ni Nadia, halos panik. Mabilis na binitawan ni Noel ang sulat at itinupi, hindi alam kung saan ilalagay. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Selena. Payat siya kaysa sa huling video call, mas maputla. At nang makita niya si Noel na nakatayo sa gitna ng kwarto at may cake sa mesa at ang kahon na bukas, parang biglang nawala ang lakas sa tuhod niya. Noel! Bulong niya, parang multo ang boses. Gustong lumapit ni Noel, gustong yakapin siya, gustong sabihin na nandito ako. Pero napako siya sa kinatatayuan. Kasi nakita niya sa mata ni Selena ang takot. Yung takot na matagal niyang pinipigilan sa mga tawag, sa mga okay lang ako, sa mga putol na paghinga. Bakit ka? Nanginginig si Selena, tumingin kay Nadia, tapos pabalik kay Noel. Bakit ka nandito? Surprise sana, mahinang sagot ni Noel, pilit nang ngumiti kahit nangingilid ang luha. Pero imbis na matuwa, biglang naupo si Selena sa sahig, sumandal sa pader, at doon na siya humagulgol, yung iyak na parang ilang taon niyang kinimkim.
Tinakpan niya ang mukha niya, nanginginig ang balikat at paulit-ulit niyang sinasabi sa paghikbi, Sorry Noel. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya. Dahan-dahang lumuhod si Noel sa harap ni Selena habang nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa pader at nanginginig sa pag-iyak. Hindi niya agad hinawakan ng asawa niya. Parang natatakot siya na baka masaktan siya kahit sa yakap. Sa halip, inilapag niya ang dalawang palad niya sa sahig, malapit lang kay Selena, para ipakita na nandito siya, hindi aalis, at hindi siya magagalit. Selena, Mahinang sabi ni Noel, pinipilit kontrolin ng boses. Tignan mo ko. Hindi ako nandito para manisi. Nandito ako kasi mahal kita. Nandito ako kasi naramdaman ko. Unti-unting ibinaba ni Selena ang kamay niya sa mukha. Namumula ang mata, nanginginig ang labi. Tumingin siya kay Noel na parang bata na matagal nang naligaw. Hindi ko sinabi, bulong niya. Kasi alam ko, magagalit ka. Baka gumawa ka ng gulo. Baka mapahamak ka. Mas mapapahamak akong mag-isa ka, sagot ni Noel. At kung may nangyayari dito, hindi ko hahayaang ikaw lang ang sasalo. Sa gilid, nakatayo si Nadia, pinupunasan ng luha. Kuya Noel, please, careful. May mga tao dito na. Alam ko, putol ni Noel, pero hindi galit. Kaya nga kailangan natin ng tamang paraan. Huminga ng malalim si Selena, saka dahan-dahang tumanggo. Noel, pinagbintangan nila ako. Sinong nila? Tanong ni Noel, hinay-hinay. Yung amo ko, sagot ni Selena, halos pabulong. Si Madam Hesa Al-Rashid. Nang marinig ni Noel ang pangalan, nakaramdam siya ng bigat. Hindi niya kilala ang babae, pero ramdam niya sa tono ni Selena na parang ito ang malaking pader na bumara sa buhay niya. May nawawala raw. Pagpapatuloy ni Selena, nanginginig. Alahas, isang bracelet. Wala akong kinalaman, Noel. Hindi ko kinuha. Pero sinabi nila, ako lang daw nasa kwarto noon. Tapos biglang naging kriminal ako. Bakit hindi ka nagreklamo? Tanong ni Noel, maingat pa rin. Sinubukan ko, sagot ni Selena, napapikit. Pero may anak siya, si Rami Al-Rashid. Siya ang mas... Napahinto si Selena, parang pinipigilan ng sarili niyang sabihin ang buong detalye. Mas malakas siya, mas may kapangyarihan. Pag nagreklamo ako, sinasabi niyang ipapakulong daw ako, ipapadeport daw. At pag na-deport ako na may kaso, hindi na ako makakalis ulit. Masisira pangalan ko. Si Noel napapikit. Sa isip niya, bumalik ang mga padalang pera, ang mga tawag na napuputol, ang mga okay lang ako. Hindi pala okay. Paano napasok si Clarissa dito? Tanong ni Noel, naaalala ang messages sa phone. Napatawa si Selena ng mapait. Si Clarissa, siya ang nag-recruit sa akin. Siya dapat tutulong. Pero nung nangyari na yung accusation, biglang siyang nagbago. Sabi niya, may paraan. Tapos, hihingi siya ng pera. Pera para saan? Tanong ni Noel, humihigpit ang panga. Para daw maayos yung exit clearance. Para daw hindi matuloy yung runaway case. Sagot ni Selena. Tapos may interest. Noel, ang padala ko, hindi na para sa atin. Para sa kanila na. Doon napasandal si Noel, halos hindi makahinga. Naiisip niya ang bawat araw na nagde-deliver siya sa ulan, ang motor na ibinenta niya, ang pangakong binitiwan niya. Tapos ganito pala. Selena, sabi ni Noel halos pabulong. May ginawa ba sila sa'yo? Tahimik si Selena. Hindi siya sumagot agad. Tuminim siya sa braso niya na parang biglang bumalik ang sakit. Dahan-dahan niyang hinila ang manggas. Kita ni Noel ang mga marka, yung pasa na nasa litrato. Totoo, nandito, sa harap niya. Hindi nila ako sinasaktan araw-araw. Mahina niyang sabi, parang pinipili ang salita. Pero pag nagtatanong ako, pag umiiyak ako, pag gusto kong tumawag, hinahawakan nila ako ng madiin. Takos si Rami, sinisigawan ako, sinisisi ako. Tapos minsan, tinatakot niya ako na ipapahamak daw niya si Nadia at yung ibang Pinay dito kung magsasalita ako. Napatingin si Noel kay Nadia na biglang tumanggo, nanginginig. Totoo Kuya Noel, may mga panahon na parang bantay sila sa bawat galaw namin. Humarap ulit si Noel kay Selena. Makinig ka,
Hindi natin lalabanan to sa sigaw, hindi sa suntok, sa ebidensya, sa tamang proseso. Umiling si Selena, takot ang mata. Noel, hindi mo alam. Iba dito. Baka mawala ka rin. Mas mawawala tayo kung mananahimik. At nandito si Nadia. May mga tao sa labas na pwedeng tumulong. Kailangan lang natin ng tapang na humingi. Tahimik. Saglit. Tapos si Selena unti-unting tumanggo. Sige, pero paano? Doon pumasok ang mas maingat na plano. Una, kailangan nilang lumabas ng unit na hindi halatang may emergency. Pangalawa, kailangan nilang makahanap ng taong may alam sa proseso. Hindi yung recruiter, hindi yung mga nananakot. May kilala akong kababayan. Driver, matagal na siya dito. Marami na siyang naitulong sa mga kababayan. Pangalan niya, Bilal Bebot Mercado. Okay, sabi ni Noel. Tawagan mo. Ilang minuto lang, dumating ang message. I can help. Meet at the corner near the small grocery, 30 minutes. Where's simple? Small grocery? Tanong ni Noel. May malapit na maliit na tindahan sa kanto. Sagot ni Nadia. Doon lagi nagkikita ang mga Pinoy para mabilis lang at hindi halata. Bago sila umalis, tinanong ni Noel si Selena. May hawak ba sila na dokumento mo? Passport? Tumangaw si Selena. Nasa kanila. Kaya hindi pa tayo basta uuwi, sagot ni Noel. Pero sisimulan natin ang proseso. Lumabas sila ng unit na parang normal lang. Si Selena nakayuko, si Noel nakabuntot, si Nadia sa gilid na parang nag-a-assist. Sa lobby, nandun si Farhan Kadri na guard. Tumingin sa kanila, tila may duda. Sir, mahinang sabi ni Farhan kay Noel. Everything okay? Nagkibit balikat si Noel, pilit na kalmado. We will buy something. For her birthday. Napatingin si Farhan kay Selena, saka tumango. Be careful. Rules. Sa labas, mas mainit pero mas malamig ang kaba ni Noel. Habang naglalakad sila papunta sa maliit na grocery, hindi siya nagsasalita. Ayaw niyang magsabi ng maling salita. Ayaw niyang mag-trigger ng kahit anong bantay, kahit wala siyang nakikitang sumusunod. Pagdating nila sa kanto, may nakaparadang lumang sasakyan. Sa loob, isang lalaking may suot na cap ang kumaway. Bumaba siya. Moreno, matangkad, mukhang sanay sa init at sa takot ng tao. Kuya Noel, tudong niya sa Tagalog, mabilis ang tingin sa paligid. Oo, sagot ni Noel. Ako si Bebot, sabi niya. Bilal dito ang pangalan ko sa ID. Halika, sakay. Pero bago yan, hindi tayo diretso sa consulate agad. Kailangan natin ng safe route. Sumakay sila. Sa loob ng sasakyan, huminga ng malalim si Selena na parang first time niyang nakasakay na hindi siya hinahabol ng kaba pero nanginginig pa rin ang kamay niya. Selena, sabi ni Bebot, mahina pero diretso. May ebidensya ka? Konti, sagot ni Selena. May pictures, may messages, may papers. Good, sagot ni Bebot. Kailangan natin yan at kailangan din natin ng kwento mo na malinaw ang timeline. Huwag kang mag-iimbento, huwag kang magdagdag. Totoo lang. Tumango si Selena. Next, sabi ni Bebot, kailangan nating pumunta sa taong pwedeng mag-guide sa legal process dito. May kakilala akong mediator. Hindi siya basta lawyer lang. Kilala siya ng mga opisyal. Pangalan niya, Attorney Nasser Al-Humaidi. Napakunot ang noon ni Noel. Pwede ba yun? Pwede. Pero mahalaga, hindi kayo dapat magkasala dito. Walang sigawan, walang paninira. Kailangan malinis ang kilos nyo. Nang marinig yon, tumango si Noel. Kaya nga nandito kami, para sa tamang paraan. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang maliit na opisina sa labas ng mas mataong lugar. Nandun ang isang lalaking nakathub, maayos ang postura. Siya si Attorney Nasser. Hindi siya ngumiti agad, pero hindi rin siya mataray. I understand you need help, sabi ni Attorney Nasser sa Ingles, malinaw. We will focus on documents and evidence, not emotions. Doon muntik mapaiyak si Selena pero pinigilan niya. Inilabas ni Noel ang papers mula sa envelope, termination notice, runaway case threat, listahan ng bayarin at screenshots ng messages ni Clarissa. Si Nadia naman, nagpakita ng ilang voice recording na narinig niya noong tumatawag si Clarissa kay Selena, nagbabanta. Tinignan ni Attorney Nasser ang mga ito, seryoso. This is extortion and possibly false accusation, but we must proceed carefully. Ano ang first step? Tanong ni Noel. We request mediation with the employer, and we contact appropriate officials. Also, Philippine side support is important. Doon, sinabi ni Bebot, may contact kami sa consulate, may vice consul na tumutulong sa mga ganito, Vice Consul Rochelle Ibay. Kinabog ang dibdib ni Noel.
Pwede ba natin siyang makausap? Tomorrow morning, mas safe, mas maayos, hindi rush. Basta tonight, safe muna kayo. Nagpunta sila sa maliit na tinutuluyan ni Bebot na may hiwalay na kwarto para kay Selena at Nadia. Simple lang, pero para kay Selena, parang langit na ang katahimikan dahil wala ang boses ni Rami, wala ang tingin ni Madam Hesa, wala ang pananakot na papel. Kinagabihan, nag-usap si Noel at Selena sa maliit na mesa. May isang bote ng tubig sa gitna. Hindi nila kailangan ng pagkain para maramdaman ang bigat. Selena, Sabi ni Noel, mahina. Gusto kong magalit. Gusto kong sugurin silang lahat. Pero pipigilan ko para sa'yo. Umiyak si Selena, tahimik. Sorry Noel, akala ko kaya kong mag-isa. Hindi mo kailangan, sagot ni Noel. Hindi kita pinapunta dito para iwanan kita doon. Pinapunta kita sa puso ko. Magkasama tayo. Kinabukasan, maaga silang gumising. Dinala sila ni Bebot sa lugar kung saan pwede nilang makausap ang opisyal. Sa meeting room, nandun si Vice Consul Rachel Ibay. Maayos, matatag ang boses at halatang sanay sa ganitong kaso. Selena, sabi ni Vice Consul Rachel, huminga hindi ka nag-iisa. Pero kailangan natin ng malinaw na statement at ebidensya. Kaya mo ba? Tumanggo si Selena. Opo, kaya ko na. Tinulungan siya ni Noel maglahad ng timeline. Kailan mawala ang bracelet, kailan siya pinagbintangan, kailan tinakot ni Clarissa, kailan lumitaw ang termination notice. Lahat inayos. Good, sabi ni Vice Consul Rachel. We will coordinate for mediation. We will also secure your rights. Dumating ang araw ng meeting na pinakakinakatakutan ni Selena. Hinarap nila ang kampo ni Madam Hesa sa isang formal room na may kasamang mediator at opisyal. Nandun si Madam Hesa, mataas ang baba, malamig ang tingin. Nandun din si Rami, nakangising parang siguradang panalo. Nang makita ni Rami si Noel, sumimangot ito. Who is he? Tanong ni Rami, mayabang. My husband, sagot ni Selena, nanginginig pero matatag. Rami tumawa ng maliit. So you bring trouble. Noel hindi sumagot. Inalala niya ang sinabi ni Attorney Nasser. Documents, evidence, not emotions. Sa tamang oras, inilabas ni Noel ang listahan ng extortion at messages ni Clarissa. Inilabas ni Vice Consul Rachel ang statement. Inilabas ni Attorney Nasser ang inconsistency sa accusation. Walang CCTV proof na si Selena ang kumuha. Walang witness na nakita siyang lumabas na may alahas. At bakit biglang may bayarin na dumaan sa recruiter? Tumahimik ang room. Kahit si Madam Hesa, bahagyang nagbago ang tingin. Rami umubo, nagbago ang postura. This is misunderstanding. Misunderstanding doesn't demand money with threats. Malamig na sagot ni Attorney Nasser. Sa puntong yon, dumating ang pinaka-climax. Isang opisyal ang nagtanong kay Madam Hesa tungkol sa proseso ng accusation. At nang hindi ito makasagot ng malinaw, lumitaw ang katotohanan. Hindi sila sigurado, pero ginamit nila ang kapangyarihan para manakot. Sa dulo ng meeting, napilitang ibalik ang mga dokumento ni Selena at pumayag sa pagproseso ng exit clearance. Hindi man humingi ng tawad si Madam Hesa, umatras ang kaso. Si Clarissa, nang makalabas ang ebidensya, napasama ang pangalan at sinimulan ng i-report sa network ng mga kababayan at sa mga dapat mag-imbestiga. Paglabas nila ng building, huminga si Selena ng malalim. Unang beses sa matagal na panahon na parang hindi siya hinahabol ng anino. Noel, bulong niya, nanginginig pa rin. Tapos na ba? Hindi pa tapos, alam ni Noel, pero may unang panalo. At minsan, sapat na ang unang panalo para muling maniwala ang isang tao na may bukas pa. Paglabas nila ng building matapos ang meeting, parang mas maliwanag ang araw kahit pareho silang pagod. Hindi yun dahil biglang gumanda ang panahon, kundi sa pakiramdam na sa wakas, may gumalaw, may tumindig, may nakinig, at ang pinakamatindi, hindi na sila nag-iisa. Noel? Nanginginig pang tanong ni Selena habang hawak ng envelope ng mga dokumentong naibalik. Tapos na ba? Hindi agad sumagot si Noel. Tinignan niya si Selena. Ang mukhang itong payat, ang matang namumugto.
pero ngayon may bahagyang liwanag na. Tinignan niya rin si Nadia na tahimik na nagbuntong hinga at si Bebot na nakatayo sa gilid. Tila sanay sa ganitong takpong may panalo pero hindi pa tapos. Hindi pa lahat, sagot ni Noel, may ingat. Pero tapos na yung parte na mag-isa ka. Simula ngayon, magkasama na tayo. Napapikit si Selena at sa unang beses mula nung dumating si Noel, nakita siyang dahilan para gumiti. Hindi malaki, pero totoo. Kinagabihan, nakabalik sila sa tinutulyan ni Bebot. Nandun din si Attorney Nasser at naka-video call si Vice Consul Rachel para sa final reminders. Selena, sabi ni Vice Consul Rachel sa screen, "We will secure your exit clearance properly. Do not sign anything you do not understand. If there is pressure, call us immediately." Opo, sagot ni Selena. Mahina pero matatag. At you, dagdag ni Vice Consul Rachel kay Noel, you did well keeping things calm. Just continue. Emotional decisions can make things worse in cases like this. Tumango si Noel. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano kami makakalabas ng maayos kung wala kayo. Nang matapos ang call, nanatili si Noel at Selena sa maliit na mesa. May tubig, may tinapay at isang katahimikang hindi na nakakabigat, kundi parang pahinga. Akala ko, biglang sabi ni Selena, nakatitig sa baso. Pag sinabi ko sa'yo, magagalit ka, tapos iiwan mo ako. Kasi ano bang klase akong asawa? Umalis ako, tapos nagkaproblema ako, tapos hindi ko sinabi. Dahan-dahang hinawakan ni Noel ang kamay niya. Hindi ka masamang asawa. Biktima ka. At kung may kasalanan man, yung mga taong ginamit ang takot para pagkakitaan ka. Umiyak si Selena, pero this time, hindi na siya gumuho. Umiyak siya na parang unti-unting gumagaan. Ilang araw ang lumipas. Maingat ilang inayos ang proseso. Inihatid sila ni Bebot sa mga tamang opisina at si Nadia tumulong mag-compile ng screenshots at voice recordings. Sa bawat pirma, si Noel nagsisiguro, babasahin muna. Sa bawat papel, si Selena humihinga muna. Hindi na siya nagpapadala sa panik. Isang umaga, habang naghihintay sila sa labas ng isang opisina, biglang nag-message si Noel mula sa Pilipinas. Si Aling Rowena. "Anak, kumusta na kayo? Nagdarasal kami dito. Uwi na kayo." Pinakita ni Noel kay Selena ang message. Napatakip si Selena sa bibig. Luha agad. "Miss ko na si Mama," bulong niya. "Uuwi tayo," sagot ni Noel. "Hindi kita iiwan dito." Sa araw na tuluyan ng naaprobahan ng exit clearance, sinamahan sila ni Vice Consul Rachel sa huling steps. Si Selena, hawak ang passport niya na sa wakas ay nasa kamay na niya ulit, parang hindi makapaniwala. "Nasa akin na," bulong niya. Pinipisil ang passport na parang baka mawala ulit. "Nasa iyo na," ulit ni Noel. "At hindi na yan babalik sa kamay ng ibang tao." Bago sila umalis, nagkita pa sila ni Attorney Nasser sa labas. "You have to be careful when you return home," sabi ni Attorney Nasser kay Noel. "Recruiters like that, they have networks. If she tries to threaten you again, file reports. Keep all documents." "Thank you," sagot ni Noel. "Hindi ko makakalimutan." Tumango si Attorney Nasser, tapos tumingin kay Selena. "And you, don't be ashamed. You survived." Pagdating sa airport, kabado si Selena. Bawat announcement parang bumabalik ang takot. Pero nandito si Noel, hawak ang kamay niya. "Selena," sabi ni Noel habang nasa pila. "Paglapag natin sa Pinas, hindi natin itatago to. Hindi para mag-viral o mag-ingay, pero para hindi na maulit sa iba, kahit paunti-unti." Tumango si Selena. "Gusto ko tumulong, pero gusto ko rin munang huminga." "Huminga muna," sagot ni Noel. "Tapos saka tayo lalaban ulit." Nang lumipad ang eroplano pauwi, doon lang tuluyan nakatulog si Selena. Mahimbing parang unang beses sa matagal na panahon. Si Noel nakatingin sa bintana. Iniisip ang mga susunod na hakbang.
Paano sila babangon? Paano nila haharapin ang mga utang? Paano nila bubuuin ulit ang tiwala sa mundo? Paglapag nila sa Pilipinas, sinalubong sila ni Aling Rowena sa arrival area. Hindi ito tumakbo, matanda na. Pero nang makita niya si Selena, parang bumata siya bigla. Mahigpit ang yakap ng mag-ina at doon lang tuluyang bumigay si Selena. "Ma," hagulog niya. "Sorry, sorry." "Huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nandito ka. Buhay ka." Sa likod, si Migs nakatayo, tahimik. Hindi siya nagbibiro ngayon. Lumapit siya kay Noel at dahan-dahang nag-abot ng kamay. "Kuya," mahina niyang sabi, "pasensya ka na. Ang dami kong naging pabigat." Tinignan siya ni Noel. Hindi niya agad pinatawad sa salita, pero nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Migs, yung hiya, yung pag-amin. "Bantayan mo si nanay, at kung tutulong ka, tumulong ka ng totoo." Tumango si Migs. "Oo kuya." Hindi sila nagtagal sa drama. Alam ni Noel, pag-uwi, haharap sila sa realidad. At ang realidad, hindi natatapos sa luha. Sa mga unang buwan, mahirap. Si Noel bumalik sa pagiging delivery rider, pero ngayon mas may direksyon. Si Selena, kahit sugatan, hindi na pumayag na magkulong sa kwarto. Sa tulong ni Kesa Moriles, nagsimula silang magplano ng maliit na negosyo. Hindi agad malaki, hindi agad bongga, pero sapat para magsimula. "Kuya Noel," sabi ni Kesa habang nakaupo sila sa maliit niyang shop, "naalala mo yung sinabi ko? Yung tulong, umiikot." "Naaalala o," sagot ni Noel. "May suggestion ako," sabi ni Kesa. "Merienda stall. Pandesal at kape sa umaga, lugaw or sopas paggabi. Malapit sa terminal, madaming tao." "May puhunan ba tayo?" tanong ni Noel, tumingin kay Selena. Umiling si Selena. "Konti lang." Doon pumasok si Mang Doro Hilario. Sa kooperatiba, nakinig siya sa plano ni Noel at Selena. "Hindi ko kayo bibigyan ng malaking pera," sabi ni Mang Doro, seryoso. "Pero bibigyan ko kayo ng maliit na loan na kaya niyong bayaran. Basta may record at may disiplina." "Opo," sabay nilang sagot. Kasabay nito, si Lian Cordero, isang microfinance officer na ipinakilala ni Kesa, tumulong sa kanila mag-budget. Hindi lang puro, "Sige," may sistema. Ang negosyo, sabi ni Lian, tinuturo ang notebook, hindi lang basta benta, dapat may tracking. Gaano karami ang pandesal? Ilan ang natitira? Ilan ang kita? Ilan ang gastos? Kung gusto niyong gumanda ang buhay, kailangan niyong makita ang numero. Nakangiti si Selena kahit pagod. "Parang OFW remittance lang, no? Kung walang record, nawawala." Tumawa si Noel ng mahina. "Oo, pero ngayon, sa atin na mapupunta." Nagsimula ang stall. Sa unang linggo, halos si Aling Rowena ang nagluluto habang si Selena nag-aayos ng tindahan. Si Noel naman, madaling araw pa lang nasa palengke na para bumili ng harina at itlog. Si Migs, surprisingly, naging tagahatid. Siya ang nagbubuhat ng thermos ng kape at nag-aayos ng upuan. "Kuya," sabi ni Migs isang umaga habang nag-ayos ng tarp, "may kaibigan ako sa printing. Papagawa ako ng signage. Libre na lang. Bawi ako." Hindi nagsalita si Noel pero tumanggo siya. Maliit na bagay pero malaking simbolo. Lumipas ang mga buwan, unti-unting dumami ang suki. May tricycle driver na si Mang Ulysses na araw-araw bumibili ng kape. May estudyanteng si Tessa Galiana na laging humihingi ng extra pandesal pag may tira. May security guard sa terminal na si Rodel Macaraeg na nagbibigay ng balita kung anong oras peak. Sa gitna ng lahat, si Selena unti-unting gumagaling. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Hindi siya biglang naging okay, pero natututo siyang magsalita. Isang araw, may dumating na babae sa stall. May hawak na papel. Mukhang kinakabahan. OFW din, paalis sana. "Ate Selena?" tanong nito. "Sabi ni Kesa, pwede raw po kayong tanungin tungkol sa agency ko? May pinapapirmahan kasi sa akin." Nagkatinginan si Noel at Selena. Dito na magsisimula ang pagbabago. Hindi na sila biktima ng. Pwede na rin silang maging gabay. "Umupo ka," sabi ni Selena mahinahon. "Tingnan natin." Doon nagsimula ang isa pang hakbang.
Si Selena kasama si Kesa nagsimulang mag-check ng papeles ng mga paalis na OFW sa barangay, hindi bilang expert, kundi bilang taong nakaligtas at may alam na sa red flags. Si Noel naman, para mas tumaas ang kita, nag-enroll sa TESDA short course sa tulong ng instructor na si Sir Emil Santillan, isang mentor na seryoso pero may malasakit. Alvarado, sabi ni Sir Emil sa unang araw, hindi ka nandito para maging magaling lang. Nandito ka para maging consistent. Yun ang magpapabago ng buhay mo. Opo sir, sagot ni Noel. Lumipas pa ang 2 taon. Lumaki ang stall. Naging maliit na pwesto na may second-hand oven. Nabayaran nila ang utang sa kooperatiba ng paunti-unti. Nakaipon sila para sa mas maayos na bahay. Hindi mansyon, pero sarili nilang espasyo na may kusina at maliit na lugar para sa negosyo. At ang pinakamahalaga, hindi na sila natatakot magsabi ng totoo. Dumating ang kaarawan ni Selena, yung kaarawan na dati sanang may cake sa Riyadh na naging luha at takot. Ngayon, nasa maliit nilang bahay. May simpleng handa. Pansit, fried chicken at pandesal na sila mismo ang gumawa. Dumating si Nadia, umuwi na rin sa Pilipinas matapos ang kontrata niya. Dumating si Kesa, si Mang Boro, si Lian at si Sir Emil na dumaan lang saglit para bumati. Pati si Bebot nagpadala ng video greeting. Selena, sabi ni Noel nakatayo sa harap ng mesa, hawak ng isang maliit na sobre. Dati, surprise ko sana yung cake sa Saudi. Pero ang naging surprise, yung katotohanan. Tahimik ang lahat. Ngayon, Pinagpatuloy ni Noel, iniabot ang sobre kay Selena. Gusto ko ikaw naman ang masurpresa, pero yung surpresa na hindi masakit. Binuksan ni Selena ang sobre. Sa loob, may papel, naka-plastic pa. Nakalagay, business permit, opisyal. May pangalan nila, may stamp, may petsa. Napahawak si Selena sa dibdib niya. Uminit ang mata niya, pero ngumiti siya ng malaki. Opisyal na tayo, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Opisyal na, sagot ni Noel, ngumiti rin. At simula ngayon, hindi na natin hahayaang may manira sa pangarap natin. Lumapit si Aling Rowena at niyakap si Selena. Anak, ang dami mong pinagdaanan, pero tingnan mo, nandito ka. Si Selena tumanggo, luha ang mata pero matatag ang boses. Ma, hindi ko na uulitin yung pananahimik. Kung may takot, lalaban ako, pero sa tamang paraan. Tulad ng ginawa natin. Nagpapalakpakan ng mga tao sa paligid, hindi dahil perpekto ang buhay nila, kundi dahil nakita nilang posible ang pagbangon. At sa gabing iyon, habang pinapatay ni Noel ang ilaw at naririnig ang mahinang tawanan sa labas, napangiti siya sa dilim. Hindi na siya nakahawak sa susi ng motor. Wala na iyon. Pero may mas mahalaga siyang hawak ngayon. Ang kamay ng asawa niyang buhay at ang bagong simula na sila mismo ang bumuo.